Alright mga kabsat, punta na naman natin itong si Sir Bad mga kabsat, no? And mega love shoutout po. Good morning po sa mga naiwan. It's already 10:47 ng umaga mga kabsat. And happy weekend po. May upload itong si mga kabsat, no? Si Sir Bad. Kanina lang pinanood ko siya. Lacson, hinamon ang mga Dutertes laban sa bank account. Speaking of bank account mga kabsat. Itong si Sara, nako po, napaamin, di ba? Bistado ang ginawa niya. Hindi niya itinanggi na walang backup. Pero ito ngayon, si Lacson, guys. O ito, si Senator Lacson, yung kanyang panukalang batas. Ito na. Talagang dapat ang public servant, kailangan transparent, accountable ang sa mga ginagawa nila. So dapat ipakita nila yung kanila, i-waive yung kanilang mga bank secrecy o mga bangko, yung mga bank details na yan. Pero naalala ko, pero may sasabihin dito na yung pinupush pala ni Senate President Cheese na yun nga, 'di ba? Kailangan pa pala ng waiver bago nila parang parehas din. Walang so kung kailangan kung ayaw magbigay ng waiver, o 'di ba? Sa karapatan namin para makita talaga na transparent, walang ginawang kalokohan. Pakinggan natin to kay Lacson. The BYD Atto. BYD na naman. Wait lang guys ha. Mahayarang. Again guys, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. And good morning. Lakihan natin. Alright. Pasok, Sir Bad. Damas y caballeros, parang hinamon na rin ni Senator Ping Lacson ang mga Dutertes na ngayon ay nasa eye of the storm, sabi nga nila sa Ingles, dahil sa mga bank accounts nila. At maganda itong balitang ito, magandang follow-up sa mga recent vlogs natin about yung milyon-milyon na punta sa mga accounts ng mga Duterte coming from Sami Uy. At nakita ito sa isang account pa lang sa BPI Julia Vargas branch dyan sa Pasig. So isang branch pa lang yan. Gano 2.4 billion na nakita ang laman. At malaki dito yung mga 7 to 10 million regularly binibigay kay Sara Duterte, Vice President Sara Duterte, Mrs. Zimmerman, 10 million rin, Hanilet Abansenya, Pulong Duterte, Baste Duterte, at kulang na lang pati si Kitty Duterte, baka pati pusa pa nila. Uy, Sir Bad, pati si Kitty kasama na doon sa mga payola. Binanggit yan ni Trillanes sa interview dito kay Top 1. So, yung in-interview ni Top 1, may pasabog si Trillanes doon. Kasama ba daw si Kitty? Ang problema daw kasi, kung pa si Kitty noon, underage. Ibig sabihin, ganun kabata, nakakasama na sa nabibigyan. Grabe. Pero ngayon, dahil hindi na siya underage, siniwalat, pinasabog ni Trillanes, nakasama din pala itong si Kitty sa mga, kasi nag-joint bank account si Kitty tsaka yung nanay daw niya. Sabi ni Trillanes. So, kasama pa rin. Buong pamilya kasama. Talagang yan. O, sige tuloy. Pero pag itong panukalang batas or magiging gustong mangyari ni Ping Lacson, pag nangyari to, nako po, iiyak ang mga garapatang DDS, pati lalo na yung mga Duterte. O, sige tuloy. So, dito natin nakikita na paano yung drug money ay napupunduhan yung buong pamilya. What if makita natin, meron daw mga 200 accounts si Sara at si Digong. Baka makita natin Joel Q, shout out sa Pogo money, Isabong money, Parmali-mali, computer 4 billion computer scam money, at Philippine Charity Sweepstakes money, illegal wedding money, at yun nga, pera sa iba't ibang mga drug lords. Kaya parang sila talaga ang target ng proposed bill ni Senator Pampilo Lacson, kung saan parang hinahamon niya hindi lang mga Duterte at iba pang mga opisyalis ng gobyerno
ilabas nyo na lahat ng mga bank accounts nyo. Kasi yan ang nakasaad sa konstitusyon natin. So syempre, kung when speaking about bank accounts, sino ba nasa eye of the storm ngayon? Sino ba ang nakasentro sa mga usapan sa mga bank accounts? Kung hindi mga Duterte family. So dahil yan ang sentro ng ng issue ng katiwalian diyan sa impeachment complaint, at 'di ba? Galit na nga ito si Sara dahil yung prosecution team ay nakakuha na ng kopya ng mga bank accounts na hindi naman niya dininay. Silabi lang niya na illegal ang ginagawa ito. Paano naman maging illegal yan kung sinasabi naman sa konstitusyon na yung impeachment ay isa sa mga justification kung bakit pwede na alisin yung bank secrecy law. Kasi meron kasi tayo bank secrecy law. Pero maganda yan, bank secrecy law, ina-apply yan sa mga pribadong sektor. Hindi yung mga tao kumikita at nagsisweldo galing sa pera ng bayan. Dapat exempted sila dyan. So yan ang sinasabi sa bill ni Ping Lacson na dapat hindi applicable. Sa totoo lang, kung hindi lang dahil dito sa aksyon nitong Duterte Ombudsman na paalis na sa July 27, umalis ka na July 26 sa birthday ko para gawan ng big public service sa bansa. Abutin mo pa ng isang araw pa, 27 pa, umalis ka na dyan. Naglabas kasi ito ng order ito si Ombudsman Martires, na dati kami mga media nung nasa Inquirer ako, na nare-request namin yung mga SALN copy na mga government officials. Pero nung pumasok ito si Martires, yung una ginawa niya dahil nga in-expose ni Ping Lacson yung 2.4 billion na bank account sa BPI, sa Julio Vargas sa branch ng mga Duterte, yun, pinigil na niya ang publiko, lalo na ang media, para ilabas yung mga SALN. Pero sa Constitution, meron sinasabi, kahit sino, concerned citizen or mga media groups, pwede silipin for news purposes or for investigative report project, pwede sumilip sa mga SALN ng mga government officials. So panoorin natin itong Bilyonaryo.com report ukol dito sa bill ni Ping Lacson. Okay. Na tila targeted talaga. Targeted sa mga Duterte. Diyan, kasi siyempre naman, ito si Ping Lacson ay tumakbo sa Alyansang Bagong Pilipinas. So ito lang isa sa excuse me. Ito lang isa sa mga matinong kandidato ng alyansa. Lacson, 5 to 10 billion pesos daw para sa ilang senador. 5 to 10 billion. Wow. Sa isang senador. Okay. So sinasabi rin niya na limpak-limpak na pera rin ng mga meron ang mga ilan senator. Mas lalo na si Duterte na according kay attorney Cristina Conti na ICC Assistant Counsel ay baka umaabot di umano ng 1 trillion ang alleged stolen goods ng mga Duterte or stolen money according to Cristina Conti. So sige, pakinggan natin itong news about sa challenge ni Ping Lacson sa mga Duterte at ibang government officials na ilabas nyo na yung mga bank accounts nyo. Buhay pa ang pork barrel ayon kay Senador Ping Lacson, 5 to 10 billion pesos daw para sa ilang senador at 15. Isipin nyo umaabot na pala ng 5 to 10 billion pesos ang pork barrel ngayon. So kung 10 billion, yearly yan.
Kung malinis ka at 30% lang ang tongpats mo, that's 300 million. 300 million. Kung magnanakaw ka, di abot na ng half a billion ang ang tongpats mo sa pork barrel funds. Lalo na kung gagawa ka ng mga ghost projects. Kaya yun nga ang purpose na blanco yung budget nila Chis Escudero at saka nila Speaker Martin Romualdez. Blanco. Nasa papel lang, may project pero walang project. So ang gagawa nun, ghost project. Ghost project kasi hindi mahanap ng COA na kung mayroon item. Ibig sabihin, may pera, walang project. Blanco. May pera, may amount na nakalaan, walang budget. So ibig sabihin, yun ang ghost project. Diretso sa bulsa ang funds. Hindi na kailangan magtumpats. 100%. 100% nakaw. 100%. Kaya later on, kung wala na sa pwesto si President Marcos at si Romualdez, lalabas yan. Hintay lang kayo, malapit na. Less than 3 years na lang, lalabas yan. Lalo na kung si Sara maging presidente o kaya opposition maging presidente, lalabas yan. Relax lang kayo. Yun ang mga katiwalian ni Duterte, karamihan di lumabas sa termino niya. Ngayon na lang sa Marcos administration lumalabas. So ganun rin yung mga katiwalian, di umano ni Romualdez, ni Chis, pati na ni President Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos, lalabas yan after 2028. Unless manok na naman nila ang mananalo sa presidential elections. So sige, tuloy tayo. Tuloy. Buhay pa ang pork barrel ayon kay Senador Ping Lacson. 5 to 10 billion pesos daw para sa ilang senador at 15 billion para sa mga kongresista. Kaya ang hamon niya, lantaran na ng Grabe, mas mataas pala yung pera ng mga kongresista, 15 billion. 10 million lang. Kung 50% noon, meron kang kwan. Halos hindi ko na ma-compute sa laki. Sa laki. Kung meron ka mga 700 million, almost 1 billion na. Ang kita mo doon, taon-taon. Taon-taon. Ulitin natin. buhay pa ang pork barrel ayon kay Senador Ping Lacson. 5 to 10 billion pesos daw para sa ilang senador at 15 billion para sa mga kongresista. Kaya ang hamon niya, lantaran na ng bank accounts. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante Radio. Nangangako sa Diyos at sa bayan, hindi ako magnanakaw. Yan ang mga katagang madalas nating marinig sa mga talumpati ng mga naihalal at mga nakaupong opisyal ng pamahalaan. Yan din ang nakasaad sa Section 1 ng Article 11 ng Philippine Constitution. Public office is a public trust. At lahat ng public officers at empleyado ay may pananagutan sa taong bayan. Kaya naman sa kanyang muling pagbabalik sa Senado, 2 panukalang batas agad ang inintroduce ni Senator Panfilo Lacson para matalupan ng mga taong gobyerno at maitutok ang spotlight ng maliwanag na makikita ang impurities at ma-expose ang mga katiwalian at kabuktutan kung meron man. Una na riyan ang maalis ang tila blanket of invisibility gamit ang Bank Secrecy Law. Kaya na ikukubli ng ilang opisyal at empleyado ng gobyerno ang ginagawang pagpapayaman habang nasa pwesto sa bisa ng secrecy rights. Sa kanyang inihain na Senate Bill No. 38 na naglalayong maamyendahan ng Republic Act No. 1405 o ang Secrecy of Bank Deposits Law, ipinunto ni Lacson ang probisyon ng saligang batas na public office is a public trust. Pinapanukala ni Lacson na ang mga government officials at employees, mapa-appointed man o inihalal sa pwesto, ay ma-exempt sa provision ng Bank Secrecy Law. Ang RA 1405 na naging batas noon pang 1955 ang naglatag ng mahigpit na confidentiality. Biro mo guys, 1955 pa pala yan. Ang ganun na pala katagal yan, no? Agoy. Tika lang, ba't ang bagal? Bilisan natin. Sa lahat ng bank deposits sa Pilipinas. Pero ayon kay Lacson, ang 70 years old ng batas ang ginagamit na pananggalang ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Mga panangga, di ba? Kaya nga hindi mapirma-pirma ni Digong, di ba?
yung waiving ng kanyang bangko. Kasi nga, nagiging kwan yan. Mabibisto talaga. Sige tuloy. Para magkamal ng pondo ng gobyerno na sky is the limit. Dahil nalulusutan nila ang mga investigasyon sa paggigiit ng bank secrecy law. Kaya gusto maamyendahan ni Lacson partikular ang Section 2 ng Republic Act 1405 para idagdag sa listahan ng exemption sa bank secrecy ang mga sumusunod. Una ay kapag ang depositor ay isang elective o appointive official o employee ng alinmang tanggapan ng gobyerno, kabilang na mga opisyal at miyembro ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at lahat ng miyembro ng Uniformed Services at mga opisyal at empleyado ng mga government-owned and controlled corporations o GOCC at mga kalakip na ahensya. Ang ikalawang panukala ni Lacson ay maamyendahan din ang Section 8 ng Republic Act No. 6426 o ang Foreign Currency Deposit Act of the Philippines para maging bukas na sa Ombudsman ang foreign accounts ng lahat ng nasa gobyerno. Bagay na suportado ng mga utaw. Kung may trabaho sila bilang sa gobyerno at ito ang sinasahod nila, tapos may makikita kang pumapasok na sobrang laki, saan nanggaling? So kailangan maimbestigahan. Para malaman kung ano po, may mga katiwalian pong nagaganap. Nauna nang may naihay na panukalang batas na kahalintulan ng panukala ni Lacson. Pero ang kaibahan sa panukala ni Senate President Chis Escudero, kailangan pa ng written waiver mula sa lahat ng taga-gobyerno na maaring buksan ng ombudsman anumang oras kung may investigasyong isasagawa na kinasasangkutan ang isang opisyal o empleyado ng pamahalaan. Pero lumalakas ang panawagan na kailangang mapanindigan ng mga taga-gobyerno na ang public office is a public trust at hindi public trash. Para sa agenda, Dexter Garibe, Abante Radio. Real talk yun Cybertron's future is near. Uy, may bagong transformer na naman. Galing ng report ng Abante sa radyo. Okay. Yun lang, ang problema lang dito, papasa ba ito? Itong bill sa detalye, partner, kamustahin natin kung kamusta ang papasa ba itong bill ni Pampilo Lacson? Yun. Na to amend Republic Act 1405, otherwise known as the Bank Secrecy of Bank Deposits Law, as amended by the 1987 Constitution. Ito ang malaking tanong kasi papatay nila ito. Tingnan nyo, si Chis Escudero, akala nyo may matinong bill na pinail, pero yung pala para proteksyon na lang yung mga tao sa gobyerno ba? Ang sabi na po-protect. Ay, sige. Constitution, pwede silipin ng ombudsman. Bakit ngayon ang batas ni proposed bill o law ni Chis ay kailangan pa ng permiso ng government official? Parang si Kwan ka na rin, ganyan rin ang policy ni Martires na kailangan meron pang written approval ng government official, which defeats the purpose of the law. Waiver. So, kaya suportahan natin, i-share nyo itong vlog, i-like nyo itong vlog. Let us make known to the public and mag-people power online tayo in support itong Senate Bill number 38 ni Ping Lacson na ini-strengthen itong Secrecy of Bank Deposits Law and amending the Secrecy of Bank Deposits Law na ipinasa ng long time ago. So at ang bill nito, sabi sa explanatory note, this bill seeks to exclude government officials and employees, whether elected or appointed, from the coverage of the bank secrecy law to equip government authorities with the necessary tools to effectively investigate and prosecute those who misuse public office for personal gain. So dapat daw exempted sila. Tama lang. Yan naman ang sinasabi ng Constitution. Anyway, hindi naman natin sila pinilit tumakbo hindi naman natin sila tinutukan ng baril para tumakbo sa eleksyon. Nakita nyo sa tuwing eleksyon kung ano na lang gagawin nila para ma-elect. Kulang na lang lumuhod sa atin. Nagsayaw-sayaw, kumakanta-kanta, kung ano-ano ginagawa para lang maluklog sa pwesto. So hindi naman pilitan yan Tingnan nyo, kung exempt yung bank secrecy law, kukunti na lang mga taong gobyerno ang maglalaway sa posisyon sa gobyerno. Ngayon, alam nila hindi sila mahuli-huli dahil sa mga kapalpakan na ginagawa ng Office of the Ombudsman at hindi rin sila pinapa-imbestigahan, kaya kumpiyansa sila. In fact, ito yung nangyari sa mga Dutertes na alam talaga nila na medyo useless ang mga batas natin at hawak nila yung Ombudsman, kaya naging pabaya sila. Pinayagan nila na imbes bigyan sila ng cash, pwede ipasok yung mga 10.6 million monthly kay di umano galing kay Sami Uy at napunta sa mga accounts nila Sara, nila Baste, nila Pulong, di umano
At according to the expose ni Senator Trillanes, kay Hanilet at saka kay Mrs. Zimmerman. Okay, oy, Debbie Gundran, yun, tama ang point ni Debbie. Sabi niya, sana pumasa Serbat. Depende yan sa suporta natin. Kaya kahit nandyan lang kayo sa mga bahay nyo, nandyan lang kayo nakaharap sa mga cellphone at computer nyo, pwede nyo tulungan ang bayan by sharing this vlog, by liking this vlog, para maging aware lang man ng mga tao na meron pala bill na ganito na na-file ni Senator Ping Lacson at dapat suportahan natin. Suportahan natin kasi I'm very sure hindi ito papasa. Hindi ito papasa unless mag-ingay talaga ang taong bayan. Papatayin na nila itong bill ni Ping Lacson. Ang dami na sumubok mag-file na ganitong klaseng bill, hindi rin na pumasa dahil nga they will not be legislating against their own self-interest. Ang mahalaga lang sa mga politiko yung personal interest nila. Pero kung makita nila meron maingay ang taong bayan in support of this bill, then baka ma-pressure pa sila into supporting and approving the bill of Senator Ping Lacson exempting government officials, elective or appointive, having accounts in the Philippines or abroad, foreign accounts, from the application of the Bank Secrecy Law. At bakit mag-antay pa tayo? Maipasa itong batas? Bakit hindi na lang natin i-challenge itong tulad ng ginagawa ni Cheese? I-challenge itong government officials para ilabas yung mga bank accounts nila. Kung baka sa 2028 election, yung lahat ng mga kandidato tumatakbo, ilabas yung mga bank accounts. Kung hindi mailabas ang bank accounts, hindi natin iboboto. So i-share nyo itong vlog. Let's start a movement na ganito. Dapat sa next election, sa campaign period, dapat lahat ng tumatakbo ilabas yung bank accounts. Yung hindi ilabas yung bank accounts, para malaman natin, ikaw, net worth mo, 10 million lang. Yung pumasok sa gobyerno. Ganyan si Harry Roque, wala pa, mga 700,000 lang ata. Pagkatapos, naging 1.2 billion. Gagawa na ng isang syudad, mas malaki pa sa the Fort, Bonifacio High Street, 400 hectares na may mga resorts, may mga pogo outlet, may mga condos, may mga retirement houses, may mga kwan pa, yung mga parang Enchanted Kingdom na mga kwan, na mga amusement park, ganun. Biro mo, from 700,000 net worth. So ganyan, dapat kung pumasok ka ng 10 million, ang net worth mo or 5 million, dapat pagtapos ng termino mo, ganyan pa rin, 5 million pa rin. Hindi tulad ngayon dahil wala silang kumpiyansa sila na hindi masilipan ang bank account nila. Yun, palaki ng palaki yung pera. Palaki ng palaki. Ang 100,000s nagiging hundreds of millions if not billions. So hanggang dito lang muna tayo kasi meron lang importanteng gagawin si VAT. Mag-launch tayo ng drug distribution company natin. Legal drug naman. So magiging drug lord na si VAT. Starting today. So thank you very much everyone for watching. Siguro mag-live tayo doon. Mga 10 o'clock yun. Baka mag-live tayo or 9:30 bago sa blessing ng pharmacy natin at the same time drug distribution company na kung saan ang operation namin will be from Luzon, Visayas, and Mindanao. So wish us luck in this news business. Thank you very much everyone for watching and see you in my next vlog. Here greeting you, the drug lord, the new. Salamat Sir Bad, no. So tingnan natin kung mailulusot to ni Senator Ping Lacson, mabsat no kapag nakakona. Pero ay tulad ng sabi ni Bad, ang dami daw na nag-attempt ng ganyan. Kasi nga hinaharangan nila kasi nga mabubuking talaga sila. 'Di ba? Ito meron nang ginawa si Cheese, kayon pala kailangan pa ng waiver, 'di ba? So itong kay Ping Lacson hindi na kailangan. So kailangan transparent kasi nasa gobyerno ka 'di ba? Nagtatrabaho sa saan galing yung mga pera mo. So talagang kakalkalin nila. Dapat makita, no? Without your without na humihingi ng kwan mo ng waiver mo na bubuksan 'yan. Kasi nga siyempre public sir, but should be din yung talagang pinagkakatiwalaan. So, ayan. Maraming salamat, Sir Bad. Guys, mag-last topic tayo ngayon bago tayo. Kasi di pa ako nagbe-breakfast. Magiging brunch na ang labas natin ngayon kasi malapit na mag-lunch.